Umaga po sa ating lahat at nagagalak po ang inyong lingkod na makapag-ministeryo sa inyo. Ako po ay inyong lingkod na excited na unang-una makita kayo, pero higit sa lahat ay maging kabahagi po ninyo sa pananambahan at maging kapakipakinabang po ang ating pagsasama na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako lamang po ay isang maruming sisidlan ng malinis na salita ng Diyos. At nawa ay tayong lahat ay gawing karapat-dapat lamang na recipient ng salita ng Diyos. At tayong lahat ay sama-samang makinabang. Well, dala-dala ko po ang pakangamusta at pagbati ng ating iglesia na kapatid doon sa Scripture Alone Baptist Church sa pangunguna ni Pastor Ramen at Brother Paul ay nais niya na personally daling ko sa iyo yung kanyang pangangamusta. Si Preacher Paul or si Brother Paul ay matagal na naging worker doon nung nag-uumpisa pa lamang ang gawain sa San Simon, and he's yung best friend talaga ni Pastor Ramen. So, tayo po muna ay yumuko at hilingin ang tulong ng Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo na tangan yung aming confidence na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. You are the all-present, omnipresent na Diyos, at yung presensya mo ay sumasaklaw sa lahat ng dako, pero sa pagkakataong ito, naniniwala kami na yung espesyal na presensya ninyo ay nandito sa lugar na ito bilang inyong ipinangako na kung mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa inyong pangalan, ay nandoon ka sa kalagitnaan ng mga iyon. Kaya nawa ang inyong salita ay maging kapakipakinabang sa amin. Hindi para palakihin ang aming mga ulo, kundi ibaba ang aming mga sarili at makita ang kalakihan ni Jesucristo. At doon magkaroon kami ng biyaya na habang si Kristo ay namamayagpag na ipinapangaral, kami naman ay umuusad dahil sa inyong biyaya. Tulungan mo kami at nawa ay maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, ang ating binasa kanina ay nandoon sa Acts 17:10-15. Nais kong basahin muli iyon at this time ay sa wikang Ingles, sa salin ng ESV. Acts 17 verses 10-15. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God has proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul up on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Well, ang binasa po natin ay bahagi ng second missionary journey ni Pablo, na kung saan nakakita siya ng pangitain na after ng mga attempt niya to go to Asia Minor, at pinigilan ng banal na spirito mismo na huwag kang pumunta dyan, nagkakaroon ng mga hindrances, naka-receive siya ng isang vision. Vision ng isang lalaki na nagsasabing, pumunta ka sa Macedonia, tulungan mo ang gawain doon. Well, ito na ngayon, kaya nga nandito siya ngayon sa rehiyon ng Macedonia, at
dito na nag-umpisa siyang naglakbay, nakaset yung kanyang paa unang-una doon sa Philippi. At doon sa Philippi ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Lydia, isang wealthy woman, isang businesswoman, at naligtas itong babae na ito kasama yung kanyang buong sambahayan. And the people there are gathering as a church doon sa kanyang tahanan. And then, dahil doon, nagkaroon ng persecution, dahil nagalit yung mga Hudyo na nandoon, nagtuturo daw siya ng ibang turo, kaya siya ay ikinulong. At ikinulong siya dahil may isang pagkakataon na siya ay pinagaling niya ang isang babae na inaalihan ng masamang demonyo, at itong babae na ito pinagkakitaan ng kanyang mga amo. At dahil nga itong babae na ito nagkaroon ng encounter kay Pablo, ay pinagaling ni Pablo, therefore wala na siyang kakayanan ngayon na manghula at kumita pa ng pera para sa kanyang mga amo. Nagalit yung kanyang mga amo at sila ay pinakulong. Pero still ang kamay ng Diyos ay nandoon, sapagkat sila Pablo at Silas ay naikulong doon sa Pilipos, pero dito sa Pilipos na ito nagkaroon ng isang magandang miracle. As they were singing, they were praying, they are singing the word of God. I don't know kung ano yung inaawit nila na yun. Is it Psalms or anything na Christian songs ng panahon na yun, or Jewish song? Pero habang sila ay umaawit, nagkaroon ng earthquake at nabuksan lahat ng pintuan, at natakot yung Philippian jailer dahil kaakibat nun, pag nakatakas yung mga tao na bilanggo doon, papatayin siya. Siya ang kapalit ng lahat ng mga nakakulong doon. Well, dahil doon na hindi umalis sila Pablo at nabahaginan nila Pablo at Silas ng ebanghelyo ang taong ito, naligtas. Ito yung tao na ito na yung sinabi niya, ano yung dapat kong gawin? At sinabi nila Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. So, sa madaling salita, itong Philippian jailer na ito, naidagdag sa iglesia na natitipon doon sa bahay nila Lydia. We don't know kung naligtas din yung babae na pinalaya ni Pablo, pero most likely na idagdag din siya sa iglesia. So buo na yung iglesia na nandoon sa Philippians. At after that ay nagpunta naman sila, because of the persecution, nagpunta naman sila sa Thessalonica. At pagpunta nila sa Thessalonica ay sinabi doon, some Jews believed, including a man named Jason. At si Jason, naligtas siya at siya yung sumalo ng persecution na dapat ay kay Pablo. So, nagkaroon din ng iglesia doon sa Thessalonica. So far, matagumpay ang paglalakbay ni Pablo dito sa kanyang second missionary journey. Pero, nung nalaman ng mga taga-Philippian na mga Hudyo na nagtuturo din sa Thessalonica si Pablo, pinuntahan sila nung mga tao na yon at sila ay pinersecute. Kaya kinailangan nilang tumakas ng kinagabihan mula sa Thessalonica papuntang Berea. At ito ay pagpapakita ng urgency kasi gabi sila tumakas. At hindi ito cowardice, it is because of they really want na mag-propagate ang ebanghelyo, and kung mahuhuli sila at this time, ay magkakaroon ng hindrance doon sa plano ng Diyos. So, there's an urgency, but this is not a cowardice. So, nagpunta nga sila doon sa Berea, at sa Berea ay hindi ito isang aksidente. Kasi ang nangyayari sa kanila, they were traveling via Media, papunta, actually, from east to west yon. Actually, kung didiretsuhin mo yon, tatawid ka lang ng ilog, ay ng dagat, Aegean Sea, tapos Rome na ang kasunod nun. So parang ang sabi ng mga theologians, Paul is treading toward dun sa kanyang, yung desire ng puso niya,
to get to the Roman land dahil yun ang pinakasentro ng sibilisasyon nung panahon na yon. But because of the persecution, hindi siya nagdiretso ng west, nagpunta siya ng south, bumaba siya ng south. Pero hindi po ito isang aksidente at diversion lang ng itinerary dahil napakaganda ng masasaksihan ni Pablo dito. Dahil sa synagogue doon ay makakaharap niya ang ibang klasing mga Hudyo kumpara sa mga Hudyo sa Thessalonica. Di ba? Yung mga Hudyo kasi sa Thessalonica, sila yung tumutugis kay Pablo. Di ba? Siya yung tumutugis sa kanila. Kung sa Thessalonica, ang karamihan ng response ng mga Jews doon ay opposition at mga maling bintang at persecution, dito ay tatawagin ni Luke na noble ang mga Jews sa Berea. Doon sa ating translation ay kagalang-galang. Doon sa binasa nating Tagalog kanina. They were noble, at ito ang nais i-highlight ni Luke dito, how they were called noble. Kasi halos parehas lang naman nung nangyari sa Thessalonica, yung nangyari dito sa Berea. They were a mix of responses ng may naligtas, meron ding persecution. Ganon din naman sa Berea, pero one thing that Luke wants to highlight here is how this Berean responded to the preached word. Paano ba sila? And then, tinawag sila ni Pablo na they were more noble. Alam niyo, sa secular understanding, yung noble, ito ay social rank o kaya aristocracy. Sila yung tinatawag na mga noble na mga tao, mga kagalang-galang, yung mga duke nung panahon nila, yung mga counts, mga countess, and lords and ladies. Sila yung mga matataas na tao sa lipunan na ginagalang dahil sa kanilang hindi lang mayaman sila, dahil meron silang nagagawa sa society. So, we cannot simply say na noble ang anyone na tao na mayaman o kaya may impluwensya. Hindi natin pwedeng tawagin yung mga politiko na questionable yung kanilang mga nagagawa at meron silang mga kaso sa lipunan. Although they are honorable in their title and then sila ay mga mayayaman, they cannot be called noble kung meron silang mga ganong record. But this time, ang nobility ng panahon na yon, mga tao na meron talagang nagagawa. So, pero sa context ay sa context ng ating binabasa, hindi ito ang nais tukuyin ni Luke by using the word noble. Yung nobility ng Bereans ay hindi social rank, kundi spiritual character na kahanga-hanga. Paano sila naging mas noble sa mga taga-Thessalonica? Sinabi dito, pinakita nila ito sa kanilang response sa pangangaral ni Pablo. Dun sa verse 11, sinabi niya, "Now these Jews were more noble than those in Thessalonica." Tapos mayroong semicolon, "They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so." Yung semicolon na yon sa ibang translation ay for. Ibig sabihin, it's stating the reason why they were called noble. Sinabi, bakit sila noble? Bakit sila mas noble sa mga taga-Thessalonica? Kasi sabi doon, they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So yung nobility nila is revealed in two distinct responses. Dalawa yung ginawa nilang bilang response doon sa pangangaral ni Pablo. Una, they received the word eagerly, and then pangalawa, they examined it daily. Kumbaga, yung tenga nila ay open sa salita ng Diyos. And then, hindi lang open, tinanggap nila ito ng may excitement at enthusiasm. Pero, hindi sila gullible or yung mapaniwalain lang. Yes, tinanggap nila, there's something na nararamdaman namin, this is from the Word of God, authoritative yung salita ng Diyos, pero hindi lang nila ito tinanggap lang basta-basta, they examined it. So, hindi sila critical na in-examine nila, na critical sila, kasi they embrace it firstly.
So, ibig sabihin, this is something true. This is something from the Word of God. Gusto lang nilang malaman na papaano ba ito naging true. From the Scriptures. So, sinaliksik nila ang Scriptures araw-araw para tingnan kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pablo. Yung context nila sa Thessalonica yung contrast nila sa Thessalonica ay pagpapakita na yung nobility ay isang excellent character na nakikita na kung papaano mag-respond ang tao sa katotohanan. So when we say spiritual nobility in this context, this is how they responded very excellent dun sa kanilang narinig na salita ng Diyos. Kumbaga, ang isang tao na spiritually noble, naaamoy niya o nahahalata niya kung ano ba yung salita ng Diyos. In other words, the Bereans modeled an excellent character, not by status, but by how they receive and examine His Word. And that is yung ating mensahe ngayon. Ang mensahe natin ngayon is this: a Christian's excellent character is revealed in how they respond to the Word with a heart of reception and a habit of examination. So, ulitin ko, a Christian's excellent character is revealed in how they respond to the Word with a heart of reception and a habit of examination. Sa salitang Tagalog, ang marangal na ugali ng isang Kristiyano ay nahahayag sa paraan ng kanyang pagtugon sa salita ng Diyos. May pusong tumatanggap at gawin ng masusing pagsisiyasat. So, hindi lang tinatanggap ang salita ng Diyos, ine-examine niya ito daily, masusi. Well, gusto kong linawin na hindi ito lang ang spiritual nobility ng isang Kristiyano. Hindi lang ito ang karakter na dapat makita sa Kristiyano, pero I am saying na dito nagsisimula ang lahat ng iba pang spiritual nobility. When the Word of God, ang reception mo is to embrace it and then to examine it daily, doon na susunod yung iba pang mga magandang pag-uugali. Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay hindi lang siya Christian manual? Yes, makikita mo paano ka magbe-behave, maintindihan mo maraming bagay na mga spiritual, pero as you read it and as you understand more and more about the Word of God, mas mapupuno ka ng wisdom. Hindi lang knowledge, kundi wisdom. You would know how to apply the Word of God in every situation. May baon-baon ka na. And then, dun mo na makikita that this person is really a noble person because sa lahat ng kanyang gagawin, meron siyang fixed na application ng salita ng Diyos. He really knows how to apply yung salita ng Diyos. So, I'm saying that, yes, this is a spiritual nobility, yung reception ng salita ng Diyos. Pero it is because this is the entrance. This is the gateway for all other spiritual nobility, yung magandang mga pag-uugali ng Kristiyano. So, excellence in the Christian life is not about charisma or credentials. It is about how we treat God's Word. Especially during the time na ito ay pinapangaral. Paano ba natin tinatanggap yung mga salita na lumalabas sa pulpitong ito whenever we are gathered? Napakasayang naman po kung tayo ay nagbihis, kumain ng maaga, tapos tayo ay bumiyahe marahil, nakipagtrapikan tayo dyan sa daanan, tapos nakarating tayo dito. Pero ang ating reception sa inihandang salita ng Diyos is parang we are just passive, wala tayong kagustuhang tanggapin ito, sayang naman. And that is not a spiritual nobility. At marami tayong pwedeng malagpasan. Kasi whenever we are hearing the Word of God clearly and we will apply this, yung biyaya ng Diyos that pushes us to go on sa ating mga buhay pananampalataya, dun lumalabas yon. Doon nandoon yung spiritual grace ng Diyos, yung graces, spiritual graces. Doon lumalabas 'yon, 'di ba? Isa sa mga Christian graces or spiritual
means of grace. Isa sa mga means of grace is the public preaching of the Word of God. Kaya maganda na maging katulad tayo ng mga Bereans na ito. Whenever they are gathering, they really are being intent. And they're intending to really hear the Word. And then they examine it daily. Yung mga Christians na mas nakakahanga ay yung kaya nilang ma-distinguish yung good preaching sa bad preaching. They can distinguish. Hindi lang sila yung, ang galing niya magsalita. Hindi sila nai-impress sa eloquence lang ng preacher. Hindi sila humahanga sa ganda ng outline o kaya yung coherence ng mga argument doon sa preaching. Those are good at dapat lahat naman ng preacher na ipapaliwanag ng maayos at lumilinaw yung text. Dapat ganon ang lahat ng mga preacher. Pero hindi lang ganon. Ang dapat na hinahanap natin sa isang preaching. Kailangan ito ay expository. Ibig sabihin, yung preaching ay, yung message ay nado-drawn out from the text. At yun ang nahahalata ng isang spiritually noble na tao. Nahahalata niya, yung sinasabi niya galing talaga sa salita ng Diyos. At yung response ng ganong tao, na noble na tao, pag nag-respond siya, ito ay nagdudulot ng kaliwanagan, conviction at transformation ng buhay. Yun yung nababago ka. Kasi pag uwi mo, naintindihan mo yung sinabi ng salita ng Diyos. So, at nahala tayo ng isang spiritually noble na tao. It's a model for every believer who wants to grow in spiritual maturity and biblical integrity. You want to be want to have that integrity na ikaw ay kagalang-galang na tao, dapat sanay kang makapag-distinguish ano yung salita ng Diyos. And then you embrace it. And then you examine it daily. So, just like the blessed man, di ba? Sa blessed man, dun sa first Psalm, sa Psalm 1, dun sa ating salmo, sa unang unang salmo, sinabi doon yung blessed man who delights in the law of the Lord and meditates on it day and night. Katulad ng Psalm 1, ganun din ang Bereans. They are both the Bereans and the blessed man are marked by a rootedness in Scripture, not swayed by scoffers or steered by the crowds, but anchored and nourished by truth. You see yung sa Psalm 1, para daw siyang tree na nakaplant doon sa river, sa beside the river. Na kahit na magtagtuyot sa buong paligid, matutuyo na ang lahat pero siya hindi pa. It's because he is sapping from the nourishment of that river. Ganun din ang spiritually noble na tao. Kahit na mga tao, they are drowning and they are dying on their bankruptcy. But because siya ay naka-rooted sa salita ng Diyos, he'll still be standing sa kanyang integrity at sa kanyang standing na siya ay anak ng Diyos. Hindi siya masusway ng anumang mga bagay. It is because he is sapping from the nourishment that is in the Word of God. Diba? Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. So, as a question, what does an excellent character look like when the Word of God is preached? Ano daw yung tingin ng isang tao na, ano daw yung excellent na karakter ng tao kapag ka ang salita ng Diyos ay naipapangaral? Ano daw yon? Una, dalawang bagay lang. Una, eagerness to embrace the Word. And then, pangalawa, earnestness to investigate the Word. So, una, tingnan natin. Eagerness to embrace the Word. Sa verse 11, sa unang bahagi, sinabi ni Luke, nang sumulat ng Acts, sinabi ng Luke, yung mga taga-Berea daw, sabi daw, they received the Word with all eagerness. Eager silang i-receive yung salita ng Diyos.
So the Bereans welcomed the message with wholehearted readiness, not passive curiosity. At mamaya tatalakayin natin, ano ba yung passive curiosity na yon? At baka meron sa atin na ganun lang, yung kumbaga curious pero passive. Curious sila pero wala silang interest na maintindihan or masatisfy yung curiosity. So, tingnan natin ito. The Bereans, they are welcoming the message with wholehearted readiness. So, alam niyo yung Greek word ng receive ay dekomai, na ang ibig sabihin is active acceptance, not mere listening. So, tinatanggap nila talaga yung salita ng Diyos. Hindi lang nila ito pinakinggan lang sa tenga, at hindi lang basta tinanggap. Sinabi doon, with all eagerness. Ang ibig sabihin ng with all eagerness, it suggests enthusiasm. Excited sila. And then meron silang urgency. And then meron silang spiritual hunger. Pag combine mo yung tatlo na yon, makikita mo napakasarap mangaral kapag ganun ang kaharap mo. Na spiritually hunger sila, they are ready to receive, and then meron silang urgency. Teka lang, malilate na kami. Kailangan ko na magmadali. Paano ba ako makaka-overtake? Ganon siya, nagmamadali. Kailangan kasing nandun siya pagka Sunday. So, tinanggap nila ito nang excited sila at itinuring nila ito na mahalaga. Saka mayroong pagkauhaw. Uhaw na uhaw sila. Marahil habang nakikinig sila ay nare-realize nila, ito yung kailangan nila at hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito na hindi ito maintindihan. Kasi ang context dito, nasa synagogue ito at mga Hudyo ito. So they were continuously hearing the word of God sa synagogue, nababasa nila ang scripture, pero nung tumayo na si Pablo doon, this is parang nakita nila, teka lang, ito yung matagal na naming hinihintay na mensahe. Dito naintindihan siguro nila na ito pala yung nababasa namin sa Old Testament. Ito pala yung realization ng lahat ng mga pangako ng Diyos. That's why they are now hungry to receive yung word na yon. There is something na very authoritative doon sa pangangaral ni Pablo dahil ito ay expository, I suppose, at least. So, hindi na nila matatanggap na masayang lang ang pagkakataon. Ganito yung mga Bereans. Their eagerness was not emotional hype. It was rooted in reverence of truth. Mahalaga ang katotohanan ng kanilang naririnig, kaya dapat nilang isandal ang buhay nila dito. Kumbaga, kung may iba pa silang gagawin, pagpapaliban na nila ito kasi they were so eager, they were so excited, and they were spiritually hungry. Ang context, it shows they received the word before they examined it, indicating openness, a teachable heart that is ready to embrace, knowing that it comes from God. Hindi sila excited para scrutinize lang. Hindi sila excited para makapagtanong lang at para maipakita how, di ba, after ng siguro, merong balitaktakan din sa kanila o kaya question and answer, hindi natin alam. Pero itong mga tao na ito, whenever they appreciate the Word of God, they would stand and they would ask maybe yung clarification. They just want to clarify yung mga naririnig nila or to confirm what they know, kung tama ba ito at lapat ba ito doon sa narinig nila. Hindi sila yung mag-show off lang ng kanyang karunungan o kaya para ipakita, mali, kulang. Nakulangan ako sa pag-explain mo sa akin. Kumbaga parang they just want na ipakita lang, I have done studying that and tinuro mo yan ngayon pero I have something more to say than you. Parang ganun yung nagtatanong. So hindi sila ganon kasi they receive it
and then they examine it. So may open arm sila. Whenever may question, whenever mag-examine sila, it is to confirm. It is to know how truth it is. So what's the point? A commendable listener of preaching is someone whose heart is ready to embrace God's word. A commendable listener of preaching is someone whose heart is ready to embrace the word. Ang kapuri-puring tagapakinig ng pangangaral ay yaong may pusong handang tumanggap sa salita ng Diyos, ready to receive. Meron ng ganong anticipation. Ito po yung mauupo tayo para makinig ng preaching nang hindi tayo skeptical. Alam niyo po yung skeptical? Yun bang may pagdududa sa atin kung totoo ba yung naririnig natin or hindi? Hindi ganon yung mga spiritually noble. Because we believe doon sa confession ng, I don't know kung anong, nakalimutan kung anong confession yon. Yung sinasabi that the preaching of the Word of God is the Word of God. As long as it is being preached from the Word of God at expository na hango yung salita ng Diyos, this is the Word of God for you. Ito yung salita ng Diyos para sa inyo at this moment. Kaya ganon kaya nga hindi tayo skeptical whenever we come here. Hindi tayo sinasabi natin na parang totoo kaya 'yon. I'm not saying na lahat ng preaching ay dapat nating tanggapin. But whenever nahalata mo this is from the Word of God, what would you do? You still scrutinize it? You still doubt it? At kung magsasaliksik ka man, bubuklatin mo yung Bible mo habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, makahahanap ka lang ng isang verse na para mapabulaanan yung sasabihin ng salita ng preacher. That's not a spiritual nobility. Dapat wala tayong skepticism mula sa salita ng Diyos. Hindi rin po ito yung independent or indifferent tayo. Yun bang wala tayong pakialam kung salita man ng Diyos ang ating naririnig. Kumbaga, passive lang tayo. Wala tayong pakialam. Oy, ang ganda nun, pero parang it doesn't affect yung tayo. Ito yung mga ito ay yung pag-welcome sa salita ng Diyos ng may eagerness. Yung meron sa ating puso ng spiritual readiness. Meaning, ina-anticipate na natin ang pagkausap ng Diyos sa ating mga puso. Kasama na po dito yung preparasyon ng ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung eager talaga tayong mapakinggan ng preaching, ina-anticipate na natin ito. Diyan po papasok ang preparasyon natin bilang tagapakinig ng pangangaral. Hindi lang pala yung preacher ang dapat maghanda ng kanyang ipapangaral. Dapat pala pati yung tagapakinig ay naghahanda din. Kailangan din natin ihanda ang ating mga katawan, di ba? We encourage na matulog tayo ng maaga pag araw ng Sabado bilang paghahanda sa preaching. And then magpe-pray tayo. Pagpe-pray natin sarili natin, pagpe-pray natin yung mga tatayo dito na mga ngaral. And then during the preaching, we should be praying in our hearts na habang nakikinig tayo ng Diyos, katulad ng salita ni Samuel nung narinig niya ang salita ng Diyos, tinatawag siya, tinatawag siya ng Diyos. Anong sabi ni Samuel? Speak, Lord, your servant is listening. Your servant is listening. Ganun dapat yung ating pinapanalangin kapag nangangaral, pag nakikinig ng salita ng Diyos. Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang inyong lingkod. It means being open to truth, especially when it confronts us. Hindi lang pagka maganda yung sinasabi ng preacher, kundi maging sa mga pagkakataon na yung salita mismo ng Diyos kinukompronta tayo. Yung excellent listener is humble, hindi siya defensive. Hindi niya mabilis na iniisip na, nabanggit lang itong isang bagay na kasalanan o kaya pagkukulang,
na struggle mo rin, hindi niya isipin na, teka, ako yata yung pinapatamaan nito. At least I am safe kasi hindi ko kilala ang marami sa inyo. So, kung meron man, it is really the Word of God that speaks to you. So, hindi niya isipin na itaatake siya ng preacher, bagkos iisipin niya, kinoconvict siya ng salita ng Diyos. Open siya sa lahat ng bahagi ng salita ng Diyos, hindi selective. Ayan, akin yan. Ayan, medyo masakit. Teka lang, umiilag, magaling umilag. Sige pa, para sa kanila yan. Sige pa, ganon. So, gutom siya sa salita ng Diyos. Kaya lahat ay ninanamnam niya, hindi siya passive. So, bilang hamon sa atin, examine your part in preaching. Kung may part pala tayo sa anticipation ng preaching, examine mo. Yung part mo, do you come here prepared to hear the Word of God? Examine natin yon. This is a gentle invitation to examine. What did I do tonight? Last night? What did I do to prepare sa pangangaral ngayon? Did you ask God to bless this important event ng pangangaral ng salita ng Diyos? Nanalangin ka ba? Do you approach this preaching with anticipation or baka passive ka lang? Doon sa kanina, sinabi natin yung dito sa ating binasa, yung mga Bereans, they welcome the message with wholeheartedness, not passive curiosity. Hindi sila passive curiosity. Ano po ba yung passive curiosity? Ito po yung interesado ka, pero hindi masyado. Tapos, hindi ka committed. Interesado ka, pero maano lang. Light lang yung interest mo. Ito yung meron ka lang na casual interest sa message, pero ang tama po ay eager anticipation of the truth. And then, ano pa yung passive curiosity? Ito po ay yung nakikinig ka pero wala kang intention na i-apply yung naririnig mo. You just want to be here. You just want to see everyone. You just want to see how good the preaching was. And then, wala kang kagustuhan na i-apply. Kumbaga, hindi ka open to apply yung mga bagay na yon. Pero ang dapat po ay nakikinig tayo ng may desire tayong sumunod. Our disposition is, Lord, whatever it is na maririnig kong utos mo mula sa iyong salita, I'll do that. Help me to do that. Kahit mahihirapan ako dyan. Maraming mga bagay mahihirapan ako dyan because of my inclination to be passive, to sin. Pero, Lord, give me your grace. Lord, bigyan mo naman ako ng biyaya na gawin yung mga maririnig ko. And then yung passive curiosity po ay yung ang tingin natin sa salita ng Diyos ay optional or speculative. Baga, speculations lang yan. O kaya optional kung tatanggapin or hindi. Hindi po ito tama dahil dapat itrato ang salita bilang authoritative at life-giving. It is really alive and it is life-giving. Yung passive curiosity po ay yung disposition na, sige na, pakinggan ko kung anong, o kaya, sige nga, pakinggan ko kung anong sasabihin ng preacher. Mga parang gusto niya lang pakinggan kung okay ba o hindi. Mga hanggang ganun lang. Ang dapat po ay, Panginoon, mangusap po kayo, handa akong tumugon. Nawa ay humarap tayo sa Diyos during preaching, na sa halip na passive curiosity ang meron sa atin, sa halip ay meron tayo sanang puso na prepared to meet God, to hear Christ Himself. Lalo na dahil alam natin na ang salita ng Diyos, the very Word of God is Christ. Siya mismo yung Word. Siya yung Berbo. Siya yung Word. Siya yung Word kung saan lahat ng mga nakikita natin ngayon na creation
ay nilikha sa pamamagitan ng very word na yon. It is the word that comes from the mouth of God when He say, "Let there be light," and there was light. At siya rin, hindi lang siya yung word from the beginning. He is also the Emmanuel, the word incarnate. Nung siya ay pinanganak dito sa mundong ito, siya ay nagkatawang tao. Yung word na yun, nagkatawang tao. And because of Him coming here, dineclare niya who really God is. Dineclare niya. So, and then siya yung last message sa Hebrews chapter 1. In these last days, He spoke to us through His Son. So, itong salita ng Diyos na ito, si Kristo talaga yung ating napapakinggan ngayon. Kaya dapat natin siyang salubungin, hindi nang may passive curiosity, but with eagerness to receive and obey Him. Kaya nga si David Brainerd, siya ay kilalang missionary sa mga Native Americans noong 1800s. Pero bago siya naging missionary, palagi siya nakikinig sa mga mga meetings, revival meetings si Jonathan Edwards. Pero doon sa kanyang journal, bago siya makikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ni Jonathan Edwards, nagpe-pray siya palagi. Lagi siyang nagpe-pray na magkaroon umingi siya muna ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Hinihingi din niya na ihanda yung kanyang puso na tanggapin yung salitang maririnig niya. At alam niyo yung resulta, kapag na-deliver daw yung sermon, sabi niya doon sa kanyang journal, pag na-deliver daw yung sermon, ito ay dumarating ng may sweet freedom, clearness, and tender power sa kanyang kaluluwa. Yes, it is powerful, pero hindi siya basag. Ang nangyayari is tender power. Sabihin, makapangyarihan pero parang dahan-dahan itong umiikot sa kanyang kaibuturan. At nagkakaroon ito ng pagkilos mula sa kanya. Ayun ang nagagawa ng pananalangin. Yung prepared posture niya na yon ay binago ang pangangaral mula sa ordinaryong sermon, naging isang deeply convicting at life-shaping encounter. I believe, hindi naman lahat ng nakakapakinig kay Jonathan Edwards ganun ang reception. Pero what makes David Brainerd receive that word ng ganung bagay, ng ganung paraan? It is because nanalangin siya. And kung ihahanda lang din natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos, malulugod siyang mangusap sa atin ng merong tender power. Kasi powerful naman talaga ang salita ng Diyos. But magiging sweet yung pagbibigay niya sa atin ng pagkilos na yun. Magiging sweet man ang magiging challenges ng salita ng Diyos na gusto niyang pagawa sa atin. Magiging yes, powerful ang pagkilos niya, pero merong parang sweetness. You know what? Parang alam natin ang hirap sundin ng salita ng Diyos kasi may mga considerations tayo. Pero kahit na mahirap, parang gusto nating gawin. Yun yung tender power. At yun ang pwede nating makuha. At pag yun ang meron tayo na application sa salita ng Diyos, kapag gano'n ang naging impact ng salita ng Diyos, malaki ang magiging magagawa nito sa ating buhay. Pangalawa, hindi lang po hindi lang po eagerness to embrace the word, kundi pangalawa ay earnestness to investigate the word. Doon sa verse 11, pangatlong bahagi, examining the scriptures daily to see if these things were so. So, yung mga Bereans daw, they pursued truth by testing every teaching against the scripture. Kasi yung Greek word ng examine
it means to investigate. It is a cross-examine like in a judicial setting, kasi judicial term itong examine na ito. And ibig sabihin, it implies careful scrutiny. Baga talagang tutok at talagang hinihimay-himay. So matinding pagsasaliksik ito. Pero hindi ito pag-iimbestiga na parang naghihinala. O makikita natin sa Quadcom, sa mga Senate na may paghihinala kaya nag-iimbestiga. Kasi in the first place, tinanggap muna nila yung salita ng Diyos. So, and then, at kung titingnan natin yung goal nila ng pagsasaliksik, ano ba? Para mapabulaanan? No. To see if these things were so. Ibig sabihin, para gaano katotoo ito. Gusto kong makuha yung brain wave nung preacher. Gusto kong makita how truth itong sinasabi na to. So it reflects a desire to be sure of the truth, not doubt. They weren't skeptical, they were sincere. And then, alam niyo yung isa pang nakakamangha dito, they examine it daily. Ang tindi nun. Kasi tayo ngayon, meron na tayong printed Bible sa mga bahay natin. I suppose meron kayo. Pero itong mga Bereans na ito, I doubt kung meron silang copies, mga manuscripts sa bahay nila. It is only available, most likely, dun lang sa synagogue. Wala silang baon-baon. Daily nilang pinag-aaralan. Anong ibig sabihin nun? Corporate. Yung kanilang pag-aaral dito, sama-sama. At araw-araw silang pumupunta sa synagogue para pag-usapan ito, saliksikin ito mga bagay na ito. You see, may mga ganun pa silang mga challenges na pupunta pa sila doon. And then, may mga ipaglilibang pa silang mga kailangang gawin nila. Mag-spare sila ng time to go sa synagogue para pag-aralan ito. You see yung eagerness nila. You see yung kanilang kagustuhan talaga na pag-aralan ito. Tayo nga, meron na tayong Bible, di pa tayo madalas pa, hindi tayo nagbabasa at nagsasaliksik ng salita ng Diyos. But these people, they are really spiritually noble. So anong pinupunto dito? Spiritual maturity is marked by a disciplined pursuit of truth through Scripture. May disciplined pursuit. May kailangan kang spare na time. Meron kang kailangang paghandaan o kaya talagang discipline mo yung sarili mo kahit ayaw mo, kahit tingin mo napaka-dry ng spiritual life mo. You don't feel like reading the Word of God but you still move on. Si C.S. Lewis dun sa kanyang book na Screwtape Letters, may isang pagkakataon doon kasi parang sinulat ni C.S. Lewis daw yung papaano daw maglinlang ang kaaway. Mayroong senior devil at saka mayroong junior devil na ganito yung ginagawa. Para lang ipakita how, yung mga in satirical form, yung parang nakakatawa kung papaano bang kumikilos ang kaaway. And then papaano makikita na parang napaka malakas ang kaaway pero mas malakas yung ang Diyos. So, meron daw pagkakataon doon na tuwan-tuwa na yung kanyang junior devil, tuwan-tuwa na kasi nakita niya yung client daw kasi yun yung mananampalataya, yun yung dapat nilang bigyan ng pagdududa, kailangan tanggalin sa pananampalataya. Yung mananampalataya na nakita niya dry daw yung prayer life. Tuwan-tuwa na yung junior devil. Kinausap siya ni Wormwood. Sabi nung senior devil, sabi niya, natutuwa ka na dyan? Pero alam mo ba na ganyan talaga sila? Na kahit na ang tunay daw na Kristiyano, kahit na dry ang kanyang buhay, mas nalulugod pa rin ang Diyos sa kanya. Sabi niya, when prayers are uttered in the spirit of dryness, it pleases the enemy most. Yung enemy nila is ang Diyos, siyempre. Sabi niya, it pleases daw the most yung
Pag ang Diyos daw, natutuwa daw kapag ka yung prayer ng isang mananampalataya, nauusal in a spirit of dryness. Ano yun? Ibig sabihin, nag-encourage ba yan na maging dry yung ating yung disposition bago tayo manalangin? No. Ang sinasabi doon ni C.S. Lewis, kahit daw dry yung spiritual life mo, and then you keep on praying. Lagay na natin sa ating context. You keep on reading the Word of God. Kahit na you don't feel like reading it, mas natutuwa daw ang Diyos doon. Kasi meron kang discipline. Pinapakita yung eagerness mo. Di ba lahat naman tayo dumadaan sa ganon? Spiritual dryness. But what would you do? Kahit na spiritually dry ka, are you going to still drop your obligations to examine the Word? Hindi natutuwa ang Diyos doon. But, if you fight for your schedule, if you really search the Scripture even on those spiritual times of dryness, natutuwa ang Diyos sa atin doon. And may biyaya ang Diyos ay ibibigay doon. Hindi ka mananatiling dry sa iyong disposisyon sa salita ng Diyos. You keep on doing that. So as a challenge, let your faith be deep enough by testing what you hear through the lens of Scripture. Let your faith be deep enough by testing what you hear through the lens of Scripture. Palalimin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusuri sa lahat ng iyong naririnig ayon sa salita ng Diyos. Hinahamon tayo ng salita ng Diyos ngayon na lagpasan natin yung mababaw na pananampalataya. Huwag na tayong masanay na nandito lang tayo. Sabi ng isang writer or isang theologian, yung puso daw natin para siyang a pail of water, a bucket of water in a winter. Kailangan mo steer palagi yan kasi pag hindi mo na steer yan, it would yung ibabaw niyan magiging ice. Magiging cold talaga yan. Ice. Kailangan mong laging steer yan para hindi hindi yan manigas. Ganun din tayo. Dapat nating patuloy na saliksikin ang salita ng Diyos kasi tayo, yung mga puso natin, pag hindi natin ginamit yung salita ng Diyos, palagi at pinag-aralan yan, may tendency yan to live the God we love, to wander in our Christian life. Yung bang pananampalatayang tinatanggap, wag na nating hayaan na mababaw yung ating pananampalataya, na tinatanggap lang natin yung ating naririnig in face value. O kaya naman ay nire-reject ang lahat dahil sa suspicion. Magkabilang naman yon, pendulum, magkaibang opposite naman yon. Yung isa, tinatanggap lang at face value, hindi lumalalim, hindi pinag-aaralan. Yung isa naman, hindi nag-aaral kasi critical. At suspicious yung kanyang disposition sa pangangaral. Sa halip, inaanyayahan tayo nito na magkaroon ng matured at disciplined na pananampalataya. Yung sinusukat ang lahat ng pangangaral o lahat ng opinyon sa lente ng hindi nagbabagong salita ng Diyos. Do you measure sermons and teachings against the Scripture or just absorb them? Kasi okay na yung you absorb them, you embrace it, pero these Bereans did more than that. Ginawa nila is they search it. At yun ang gustong ipakita ni Pablo dito. O ni Luke. Yun ang gusto niya ipakita dito. Are you consistent in your study or only reactive when confused? Tanungin natin ang salita ng Diyos or ang sarili natin. Do I love the truth enough to pursue it? Mahal ba natin talaga ang salita ng Diyos to the point na gusto natin siyang habulin? Gusto natin siyang pag-aralan? Gusto natin siyang tuloy-tuloy na maintindihan? Or sapat na tayong naligtas tayo? Sa palagay mo, paano nila sinaliksik ang salita ng Diyos?
ito, put yourselves sa mga Jews na ito. Di ba ang goal ay para mapatunayan nilang totoo yung sinasabi ni Pablo? Gusto nilang mapatunayan yung preaching ni Pablo totoo. Sa tingin nyo, ano ba yung mensahe ni Pablo? Saliksikin nyo ang Acts. Laging ang bukang bibig ni Pablo is Christ and Him crucified. Yung resurrection. Kung paano si Kristo ang ang katunayan na siya yung pinako sa krus ng Kalbaryo pero binuhay muli ng Diyos at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama. So, yun yung goal ni Pablo na mapakita yon. And di ba tungkol kay Kristo yon? At di ba ang scripture nila nung Old Testament ay ano? Yung Old Testament. Yung scripture nila ay yung Old Testament. So, ang ginawa nila, tiningnan nila from Old Testament kung pinatunayan nila na totoo yung sinasabi ni Pablo. And then, ano yung napatunayan nila? Napatunayan nila from the Old Testament na si Kristo pala yung fulfillment ng mga promises ng Diyos. Kasi Old Testament yung Bible nila. And Paul is preaching na si Kristo ang anak ng Diyos, the Son of God who came here to be crucified and to save yung kanyang mga tao. And from the Old Testament, nakita nila yung types and shadows at napatunayan nila, si Kristo pala yun. Si Jesus pala yung akala nating kriminal na ipinako sa krus ng Kalbaryo. Siya pala yung sinless and spotless Lamb of God who takes away the sin of the world. Anong gusto kong ipakita sa atin dito bilang pangwakas? Therefore, hindi boring ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi hindi lang abstract truth ang makikita natin dito. Here, in reading the Word of God, we will discover a person. We will know more of that person. And that person is our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Doon mo lang siya makikilala. Kaya hindi boring. Whenever you study the Word of God at meron kang madidiscover na something very special sa'yo, alam mo ang ginagawa ng Diyos mula sa langit, sasabihin niya, that's very good. Pero you dig more kasi I have more stuff here that would blow your mind. Hindi ka magsasawa. I suppose kahit sa eternity, hindi ka magsasawang makadiscover pa ng something new about me. Kaya wag nating ihinto ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. As a conclusion, eagerness to receive and examine the Word results into knowing Christ truly and loving Him deeply. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa pangangaral po na napakinggan namin ngayon. We pray na tulungan mo kaming i-apply ito. At wag po sana kaming magkaroon ng passive curiosity, kundi magkaroon kami ng eagerness to really embrace it. And then also, eagerness at readiness to really dig sa inyong salita para mas lumalim pa kami sa pananampalataya. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.